Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Libra. Habol tayo. This reading is for you. October 12 to 18. Kung hindi nyo naman energy, wag nyo ipilit ha. Nagsasalita ako dito na hindi lang, kung gusto nyo na positive reading lang, ang gusto nyo marinig, hindi ito yung channel na para sa'yo. Nagsasabi ako ng warning. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang para sa mga magpapa-personal reading. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, anak, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan niya. Pero tayong, tandaan nyo lagi, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. At syempre, kayo pa rin talaga ang makapagpapabago ng buhay nyo. Wala sa baraha o kanino man. Meron tayong Libra, Gemini, Virgo, and Leo. May mga sandali magkakaroon ka pala ng conflict sa taong malapit sa'yo. Hindi, malaki man siya o maliit, pwede hindi pagkakaintindihan, pwedeng ganun. Magkakaroon ka. Makakaramdam ka ng stressful situation o may mga stress na pagdadaanan sa sitwasyon na andito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon talaga ng challenge, no? Maaring sa isang lalaki. Nakita dito, kung sino man siya, may mga quarrel, questioning dito sa tao to. Maaari din na may mga sitwasyon or may tao ka or vice versa na pinag-aaralan ka. Or hindi yung sitwasyon na, ano ba talaga, ba't ganun, ba't ganyan? Pwedeng ganun ano, or sinisiyasat ka. Makaka-receive ka daw ng gift or pagmamahal. Kung nakita ko, may mga kasiyahan, may mga happiness naman kahit papaano. So nakikita ko sa'yo dito. Ikaw ang magbibigay or someone's giving you or makaka-receive ka nga. Yun ang nakita ko. Magkakaroon ng, hindi ko alam kung ikaw may pambubola na magaganap. Pwedeng bobolahin ka, pero hindi bukas sa loob. Pwedeng ganun. Sabay hatak no? Alam mo yun. Yan. Maaaring bobolahin mo siya. Ay, kamusta ka na? Oh, ang ganda-ganda mo naman. Ang pogi-pogi mo naman. Pero, galing sa ilong. Yung ganun na sitwasyon. No? O vice versa tayo. Ganyan. And syempre, ang sabi dito, may mga pain ka daw na mararamdaman. Like I said kanina. May mga pain situation. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa isang tao na malapit sa'yo, pwede doon sa mga inaasahan mo, pwedeng ganun. Yan. There's a hard work situation na magaganap o mangyayari sa buhay mo. May mga debate, no? Debate, pag-uusap, pagtatalo, conflict, malaki, maliit yan, ganyan. May mga delay situation ako na nakikita sa part mo. And then also is, nandun ka sa isang commitment sa buhay mo or there's a commitment situation. Ako na nakikita na nakapagbigay talaga sa'yo ng stress. May mga depletion o may mga kaba, nervyos na sitwasyon din ako nakikita sa'yo. Yan. Meron ka bang huwag kang masyadong overthinking ha. Kasi baka yun ang maging sakit mo. Baka magkasakit ka. No? Or someone is may sakit. Maaring ganun. Or there's a disease situation. Ako na nakikita dito. Meron ka bang meron ka bang pag-aaralan? Parang nakikita ko sa'yo parang either may aaralin ka, pag-aaralan, or sinisiyasa. Parang ganun. Ako nakikita dito. Maaari din naman na doon ka sa sitwasyon mo na there's an unknown situation na inaalam mo. Ganun. Or may tao na may sikreto. Ayan. May taong misteryosa. Mag-ingat ka, no? Baka mawalan ka ng mga gamit.
Yan. Pwede ka mahulugan, mawala, losing something valuable. Sa iba naman, baka manakawan kayo. Anong energy ni Libra? Universe. Medyo magulo yung isip ng iba dito. Marami kayo siguro iniisip. Baka iba sa inyo, mahilig talaga kayo. May mga i-research ata yung iba. So, iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng limitation or nag-put ka ng limitation o boundary. Or you need to put boundary, ha? Sa sarili mo ang limitation. Kung sa pera yan, sa pagmamahal, or paglabas ng pera man yan, basta lahat kailangan is may boundary or limitation. Dapat ha, para hindi sobra-sobra. Kasi at the end, ikaw rin na may stress at ikaw rin na magsasuffer. Diba? Huwag sobra. Energy mo. Okay, energy mo. Ang energy mo, may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng self-doubt. Pwedeng sa paligid mo, pwedeng sa kaibigan mo, pwedeng sa kakausap mo, sa karelasyon mo, pwedeng sa sarili mo, ganyan. May mga self-doubt ka. Halimbawa, may nag-aya sa'yo sa sarili ha, ay, alis tayo, ganyan. Maring, ay, parang hindi ka alis, ganyan, parang baka tamarin ka, maring gano'n. May mga sitwasyon o decision making ka na hindi mo madidesisyonan, maaring mamamanipulate ka or makokontrol ka ng emotions mo or ng sarili mo, pwedeng gano'n. Ang nakikita ko sa'yo dito, medyo magulo yung isip or maraming kang iniisip iisipin this time sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, sa iba dito, you will back to the way. Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala. And then also, andito yung sitwasyon na may blockage ka, no? Siguro yung iba dito, makakaramdam ka ng medyo moody yung mo, sala sa init, sala sa lamig, maaaring ganun sa iba. Andun yung sitwasyon na may mga galit or puot ka na mararamdaman or tampo, malaki man o maliit yan. May mga ganun. May sitwasyon na magiging there's an emotionally manipulative situation. Sabi ko nga sa'yo, makamahata ka ng emotion mo, diba? Sana hindi ka maging bitter sa iba sa inyo. No? Sa iba sana, wag mo kahanin lahat. Sa iba sana hindi kayo maging bitter. Ganyan. And also, may doubt Hindi ko alam why. Pero may nakikita kong doubt dito. May mga sitwasyon na hindi mo kaya i-let go, magkakaroon ka ng doubt. Magkakaroon ka ng, maaring hindi ka ganoon na magtitiwala sa isang tao, sa nakita ko dito. Or someone, hindi sila tiwala sa'yo. Yun ang nakikita ko. Iba dito may malalaman kayong katotohanan. Tingnan natin parating kay Libra. May makikipag-usap sa'yo. A mother figure. May nakita ko. Parating. Ay, ano ba yan? Dito meron din ako nakikita na hindi makikinig. May hindi pakikinig. Pwede ikaw hindi ka magtatrust sa intuition mo or someone is hindi siya makikinig. Or vice versa, sa mga payo, sa mga sasabihin, mga ganun. Okay, parating sa'yo, may tao na makikipag-communicate sa'yo. Ito is tao sa nakaraan. Maaring ikaw ito or someone. Pwedeng karelasyon, pwedeng anak, pwedeng pamangkin. Yan, may tao na makikipag-communicate sa iyo at hihingi, parang want niya ng peace sa iyo, ganyan. Sa iba naman sa inyo is, yan, may communication nga. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, mas more ka kasing mag-focus sa sarili mo this time. May bata, dalawa. Hindi ko alam kung anak mo siya, isa, dalawa, anak mo siya, or pamangkin mo siya, or kung ano-ano mo siya. May ganun ako nakikita sa'yo. Kasi mayroon ditong tao na, may tao ako nakikita na komportable ka pagkausap mo siya.
Yun na nakikita ko. Kumbaga, nai-enjoy mo yung sarili mo with together dun sa tao na yun, ano? Sa iba dito, family to. Sa iba dito, karelasyon. Magkakaroon or parating is magkakaroon ng mga having fun, happiness, enjoyment. Yan, magkakaroon ng getting together. You feel peace, no? This week sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yung mga parating is mga getting together, close relationship, parties, event, surprise parties. Pwede rin na may mga maaalala o marireminizing from the past situation, no, ng mga naganap sa unang pagkikita natin, yung mga ganun, yung mga reminiscing from the past, o kaya may maaalala ka or mayroon kang mamimiss na kapamilya, karelasyon, kaibigan, maring ganun sa iba sa inyo. Or yung iba may pag-uusapan with comes sa wedding or may pupuntahan kayong wedding. Yun ang nakikita ko dito. May reward ka ron na diba, na lumabas din sa unahan, may reward ka doon na ma-receive. There's a reward situation. Ako na nakita sa'yo. May reward. Ano kaya yun? No? Kumbaga, you enjoy the reward of your success because of your effort. Ganyan. Kung ano man yung reward yan, congrats. Anong dapat iwasan ni Libra? So, iba sinyo siguro, reminiscing from the past, maaaring ganun. O kaya may mga point na gusto mo muna magpahinga, mag-holiday, umuwi ng Pilipinas. May coming home no? Ako nakikita rin Hindi ko alam kung uuwi ka ba ng Pilipinas, ganyan, or uuwi ka ng probinsya, magbabakasyon ka ba, or someone's papunta sa'yo, pwedeng ganun. May nakikita akong ganun. Or maybe you're thinking about dun sa sitwasyon na yun. May nag-aaral. May dalawang bata. May dalawang bata talaga ako nakikita. Ay. Okay. Dapat mong iwasan. Ang dapat mong iwasan siguro is yung mag-go to the flow in your situation, ano? Ibig sabihin, you need to speak din, kumbaga, no? Magsalita ka rin, magbigay ng opinion, huwag ka lang oo ng oo, no? Huwag ka lang magpadala sa agos ng buhay o sa agos ng sitwasyon. Yun na nakikita ko dito. Okay naman na maging patient ka at maging mabait ka in a situation, pero kung umaabuso na, iba na yun, no? Pero nasa sa'yo pa rin yun. Libra ka pa naman. Diba? Nandun ka kasi sa point mo na minsan mapagtimpi. Alam mo yun, mapagtiis, mapagtimpi ka. Alam mo yung tatanggapin mo lang na ikaw yung nasasaktan. Alam mo yung kahit may mali. Yun ang mali sa'yo. Medyo alisin mo yun. Hindi na, baguhin mo lang kahit konti. Para sa'yo din naman yun. Hindi naman para sa ate mo, hindi para sa akin. No? Para sa sarili mo. Payo kung gusto mo lang naman na yun na nakikita ko sa'yo, iwasan mo siguro yung ma-imbalance ka. Kung sa pera ito masobra-sobra yung lumabas, ganyan. Isipin mo rin yung sarili mo. Kung may mga problema ka, huwag mo lang siyang sirilihin. No, iwasan mo yung sarili mo. You need to share your problem with someone, sa isang tao na makakapagbigay sa'yo ng totoong payo at hindi ka i-judge or yung walang masasabi or yung trusted person mo. Ganyan. And then, syempre, forgiveness, no? Iwasan mo na hindi ka makapag-forgive. The more kasi na nagpo-forgive ka, the more the blessing na babalik yun sa iyo. Huwag mong gawin yun kasi sinabi ko, gawin mo yun ng bukal sa puso mo. Kung kaya mo na magpatawad ka na. Mga bagay na you need to release din, no? Ang sinasabi dito, syempre is, huwag kang mag-iisip ng kabiguan in life. Alam ko naman na hindi mo iniisip yon. Pero, ang point dito is, you need to trust more your intuition. Balance, kailangan is pantay, kailangan is, kung may mga tao na hindi very supportive sa'yo, bahala sila sa buhay nila. Sabay ganun no? Yan ang nakikita ko sa'yo dito. May mga unexpected may mga unexpected situation na magaganap. Maaring may unexpected na darating sa buhay mo at mag-a-apology, pwedeng ganun sa iba.
maaari din may mga unexpected na sitwasyon na magtitiis at magtitimpi ka. Mga ganyan. Tingnan natin ang love mo. Iwasan mo yung bahala na, ha? Bahala na. Hayaan mo na. Bahala na. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Libra? Pwede mangyari ito, nangyari na, mangyayari, or mangyayari pala sa mga susunod na linggo o araw, ha? Tandaan niyo palagi yun. When it comes to a love, ang haba talaga ng hair mo. Siguro yung dalawang tao na nakikita ko sa iba sa inyo, karelasyon mo yun. Or a person who's connected sa iyo. Pwede gano'n. Na mas bata sa'yo? Kasi mas bata yung nakita ko eh. Pwedeng vice versa, ganyan. Okay, when it comes to a love, ate, single kami. Single kayo. Okay, biglaang may makikilala ka. Makakaramdam ka sa kanya ng pagmamahal o pagpapahalaga. Magkakaroon ng something excitement sa inyong dalawa, no? Maaring ito is makikilala mo siya in a distance. Hindi ko alam kung ibang bansa ba siya, taga-probinsya, or andun yung sitwasyon na maaring natatanaw ka na niya, maaring ganun, o nakikiramdam lang siya. Biglaan mo lang siya makikilala actually eh. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Yan, bigla mo makikilala sa mga single dyan. Palagi naman kayong ganyan eh. Ano ba itong mga anak ko? May travel kayo? Iba dito parang may travel kayo. 3 days, 3 weeks, 3 months, or next year of March, or by the 3rd week ng year, next year. Iba dito may pagtahak na ibang direction, no? Thinking. Okay. Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, yun nga, bigla makikilala mo lang to. Itong tao na to. Biglaan lang siya eh. Sa iba naman siya, kung kayo is nagkahiwalay. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, vice versa ha. Kung kayo is nagkahiwalay, oo, nandun talaga na biglaan lang din, ano, na nagkaroon maaari ng third party. Ganyan, nagkaroon ng attraction with someone. Kasi ang nakita ko kasi sa tao na to, or vice versa, once na siya is na boring, or once na siya is parang, gusto niya kasi in relationship, excitement. Gusto niya palagi siya nata-challenge. Ganun ang nakikita ko sa kanya. No? Yun. Pero bakit kaya iba yung nasa isip ko dito sa tao na to? Kung kayo sa kahiwalay kasi nito, isa sa inyo hindi pa naka-move on. Kahit na umalis na yung isa. Hindi pa siya naka-move on, gusto niya pa ng union or connection nitong tao na to. Gusto niya ng renewal. Gusto niya lang magsimulang muli sa'yo. Pero bakit ganun? Naghihintay siya, itong tao na to, kasi gusto niya bumalik sa'yo talaga. May problema daw siya. May problema to sa pera? Ay, naku po, kung may problema sa pera, sorry na kamo ate. Niisip ka niya, oh. Baka ikaw yung inaasahan niya. Gusto niya lang yung beginning. Nagmamatigas lang siya, no? May taong nagmamatigas. Kung kayo naman is in relationship, magpapaano ba kayo? May dental clinic kasi ako nakikita. O kinakailangan nyo na magpa-dental clinic. No? Tinakita ko. Diba? Ang dami kong barahe dyan sa ilalim. Oh. Yan. May nakita ko na, baka kinakailangan nyo na ha. Magpa-dental na kayo. Para hindi mabulok yung mga o kaya someone into your life. Yeah. And then also, kung kayo is in relationship, siguro may mga gaganap na hindi maganda. Pwedeng hindi kayo magkaintindihan, ganyan. May mga point na ganun. Ako nakikita, o kaya may mga sitwasyon na hindi pa nasasaayos, yan. May mga sitwasyon na hindi pa totally na nasasaayos. No, ako nakikita sa relasyon na ito. Siguro something need to fix, or something need na isaayos, or may mga sitwasyon na kailangan baguhin, may mga sitwasyon na kailangan
tapusin, parang ganun. May mga ganun sitwasyon kasi it's more on there's a stagnant situation ako na nakikita in this relationship. Yun. May mga sitwasyon na ganun na hindi pa nababago, parang ganun. Or hindi nagbabago o yung isa sa inyo. May ganun ako nakikita. May hindi pagbabago o hindi binabago o hindi nasasaayos in this relationship. Sa iba dito may third party. Hindi naman kayo lahat to, pero there's a third party situation. Kumbaga, sa relasyon din, may sitwasyon na hindi pa natatapos talaga totally. It's more on stagnant. It's more on parang natatakot. Hindi ko alam kung bakit may takot o kaba. Ganyan. Kung may third party, syempre, hindi niya maiwan yung isa. Diba? Natatakot siya kasi pag iniwan niya to, what if hindi mag-success yung isa? Diba? Ano yung dalawa? Sa iba sa iba, ganun. Yun. Sa iba naman sa inyo is may mga, kung you're not in a third-party relationship, may mga kailangan isaayos in this relationship to success. No, para makamit nyo yung gusto nyo sa relasyon or handin yung manifestation, para makamit yung manifestation and desire in this relationship, may mga bagay na kailangan isaayos. Anak, dati siya nga na yun, siliwa. Bakit? Ano ka? Parang yung isang anak kong maliit parang yan yung, ako magtatanggol sa'yo, sabi niya, kasi nagmamadali siyang pumunti. Magkakaroon ng conflict. May nagtatalo ba? May nakita ko nagtatalo, ano ba to? May pupo dito sa gilid ko. When it comes to territorial, ano ba yan? May conflict, disagreement. Nagpupunas lang ako Pag hindi pagkakaintindihan, may mataas ang ego. Ganyan. May mga tao na hindi sila willing to cooperate sa'yo. Ano ba yun? May taong malapit sa'yo na may sasabihin daw siya sa'yo. Kasi kailangan daw niya ng suporta. Kasi meron daw siyang problema. Or there's a struggle situation. Ako nakikita dito. May sinasabi dito, hindi naman siguro lahat. May nakikita akong doctor, hospital, confined and paralyzed. Parang ganun. Huwag mong hakutin lahat Baka may mga kailangan magpa-check up. No? Kung kailangan may mga pa-check up, o baka itong tao na to, kailangan niya magpa-check up, kailangan niya magpa-doktor, or ikaw, or someone into your life. No, may tao makipag-communicate sa'yo. Makareceive ka ng text message o communication dito sa tao na to within the 8 hours, 8 minutes, 8 days, 8 weeks, 8 months, nangyari na or mangyayari pa lang sa iba o darating na maaring gano'n sa iba. Pag-uusapan ka rin daw, ang ba't daing tao? Saan ka pupunta? Sabi ko, saan ka pupunta? Kasi ang daming tao ako nakikita. You're in a place ba na maraming tao? Kasi ang daming tao ako nakikita sa iyo. May mga union. Pero nakikita ko may frustration ka talaga. Siguro may mga mapoprostrate ka sa mga news, communication, or text message, o mga taong may masasabi sa iyo, pwedeng ganun. May frustration kasi ako nakita sa iyo. You need to be aware, no? You need to be aware kasi ang nakikita ko sa iyo is may tao na may bad intention sa iyo. Sinasabi rin naman ng angel mo yun. You need to be aware. You need to be aware sa mga sitwasyon na kinakailangan mong desisyonan sa buhay mo, no? Ang nakikita ko rin kasi dito, nandito ka sa point na hindi mo alam kung ano yung umpisahan mo, hindi mo alam kung ano yung ilalatgo mo, hindi mo alam kung ano yung babaguhin mo, hindi mo alam yung desisyon mo Kumbaga nandito ka sa point na nagluluk ka ng mga new direction sa buhay mo. Kumbaga there's a painful sadness, mga deep wound situation, ako nakikita sa'yo, maaring iba sa inyo is nalalack of napanghihinaan ka ng loob or lack of idea, hindi mo nagagawa yung gusto mo, hindi ka nakapag-focus, maaring ganun.
may mga sitwasyon na nalalack of goal or nalalack of plan ka kasi hindi mo nga alam kung paano o ano o saan, ano dapat gawin, dapat ba, tama ba. Nandun ka sa point na iyon. Pero, if there is someone na you need to trust to your intuition kasi may tao na hindi maganda ang intention sa iyo. Sana hindi ikaw yung tao na ito. Siyempre, alam mo magkaroon ka ng masamang intention sa iba, masama rin yun. Diba? Pero you need to be aware. Ang sinasabi dito kasi may tao na nagbabackstab or may hindi maganda yung energy pagdating sa'yo. Pwedeng kasamaan mo sa trabaho, pwedeng karelasyon, pwedeng anak, pwedeng pamangkin, pwedeng kaibigan. Mag-ingat ka rin sa likod mo, no? Baka may sakit ka ba sa likod or someone nananakit ang likod. Meron ako nakita na namatay, may namatay siguro no in the past. Kung may namatay in the past, ang nakikita ko dito ay may nararamdaman daw siyang tampo. May tampo na nagaganap. O masama yung loob niya. Parang may sinasabi siyang masama yung loob. So, iba naman sa inyo is may kakaroon ng may tao na magiging close-minded sa'yo. Ganyan. Or maybe ikaw ang magiging close-minded. Mag-aalboroto, magtatampo. Related ka ba kay ano? Fire sign. Ha? Talaga po? Ano ba yan? Universe. Someone spying. Mag-aaral ka ba? May pag-aaralan ka? O may sinisiyasat ka talaga? Uy, may mga kasiyahan daw. Yeah, may mga kasiyahan. Ay, kasi nga, birthday mo, baluga. Kasal ba yun? Bakit pa palagi ako nagugulat sa birthday mo? O, diba? Happy birthday! Belated! Belated and happy birthday and advance. Yan. Kaya pala sabi ko, may kasiyahan na magaganap. Kaya pala may gift. Ano ba to ate? Nagugulo na yan ako. Yan. Happy birthday! Happy birthday sa inyo mga Libra, ha? Pero mag-ingat ka pa rin. Siyempre, mas maganda, mas may alam kang warning. Diba? Dito sa sitwasyon mo, yes, there's a happiness. May mga success situation, may mga happiness, enjoyment situation. Nga, tulad ng sabi ko kanina, may papasok na pera. Or may valuable things ka na marireceive. Yun ang sabi dito. Ang sabi rin dito is you need to focus. At kailangan mo daw na enlightenment. May sitwasyon na nangyari na noon na mauulit siyang muli ngayon. May mga sitwasyon na pwedeng ma-delay, tulad din ng sabi ko ata kanina. May mga sitwasyon na I hope hindi ikaw to. There's a bad luck. Pangalawa na siya. There's a bad luck. Ako nakikita. O may mga sitwasyon na there's a loss of control situation. May mga kaguluhan no? Lakasan mo lang yung loob mo, mag-focus ka. Kailangan mo lang is patient. Kung ano mang kaguluhan yan, malaki man o maliit yan, pwedeng, sabi ko nga, diba, there's a conflict or ano mang kaguluhan yun. Kaguluhan o may mga mangyaring pagbabago, may mga mangyaring, there's a sagabal situation, ako nakikita, may pagkagambala, meron ding sitwasyon na parang nilalabanan niya yung pagbabago sa buhay. Halimbawa, inalis sa'yo yung tao na to, no? Pero, gusto mo pa rin siyang balikan. Inalis sa'yo ni universe, ni Lord, yung tao na yun kasi may nakita siya na hindi siya para sa'yo. Kasi ayaw kanya mas lalong masaktan. Pero hindi mo matanggap yun at gusto mo siyang balikan. Pwedeng ganon. Example ko lang yun yun na nakita ko dito. Kailangan mo daw pag-isipan. Nado sa'yo yun. Universe pwedeng malaman. Ito ka. Okay. Ay, may daming tao. Dami kong tao nakikita. May pagtulong. Ako nakikita sa'yo. Either may tutulungan ka or may hingi ng tulong. Yun ang nakikita ko.
Ang nakikita ko rin dito, merong isang sitwasyon. Aray ko anak, baluga. Bakit pa kinakagat si mami? Hindi ko papansin ka talaga eh. Merong isang sitwasyon sa buhay mo na pwedeng ikabigla mo. May mga biglaang sitwasyon na mangyayari. Ako nakakita sa iyo. May travel ka ba? Pwedeng sa lahat to, no? Or sa'yo. Kung may travel ka, medyo ingat na lang din, no? Malayo man yan o malapit, no? Kung sa sky man yan o sa probinsya man yan, mag-ingat ka. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Mag-ingat ka pa rin. Kasi pwedeng may mga accident na maganap o mangyari sa'yo. Pwedeng ganun. Ako nakita, pwede may mga masiraan, may crisis situation. Basta mag-ingat kayo. Kung nagda-drive ka, mag-ingat ka. Kung mag-travel ka, mag-ingat ka. Yun ang nakikita ko dito. May magaganap o mangyayari within 3 days, 3 weeks, 3 months. Parang ganun ang nakikita ko dito. About traveling or lakad. Kaya siguro ang dami kong nakikitang tao. Warning lang naman to. May tao na magkakaroon, someone need to recover or someone need to heal. Ayan na, sinabi ko na sa inyo. Basta mag-ingat kayo, magdasal kayo. Yung mangyayari. Hindi naman siguro kayo lahat yan. Sa iba naman sa inyo, sabi dito mag-save daw kayo ng money kasi may mga unexpected na pagkakagasto sa inyo talaga. Yan. You need to put some effort. Sinasabi dito. Yan. May mga parating na hindi maganda rin or kumbaga expected, unexpected. Sa iba sa inyo, there's a revelation, ganyan. Ikaka-shock, ikakayanig, ikakagulat, ikaka-bigla. Ano pa mga pwedeng mga words na pwede ko sabihin. May mga distraction, disaster situation, pwedeng ganun, no? Ako nakikita, crisis, basta siya, ganung sitwasyon. Pwede naman na may mga biglaang lakad, pwede may mga biglaang pag-aaya, mga biglaang decision making, pwedeng ganun, no? May mga sitwasyon na i-move forward. There's a revelation. May mga sitwasyon na kailangan ng tapang. Sabi dito, kailangan ng tapang, katatagan, at tibay ng loob. Mag-think advantage ka daw palagi ha. Always think advantage sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kailangan tumatakbo ng maganda yung isipan mo ha. Think in advance. Always think in advance. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Wala. Bigla ang mangyayari. There's a deep wound. Devil. There's a hardship situation. May financial problem ka ba? Or magkakaroon ka ng problema, no? Sa trabaho. Diba sa inyo, there's a trap, stuck situation. Bigla ang mangyayari. May tao na may masama, there's a dark thought situation. May tao na may dark thought, may tao na may dark thought sa'yo. Ako nakikita. And then also, ang nakikita ko dito, magkakaroon ka daw na, there's a feeling, mababurn out, there's a drain, or may mga situation daw na mapanghinaan ka ng loob, may ikakashock, or sa iba dito is may tao na maaring magkakaroon ng pakikipagkaisa sa iyo. Halimbawa, nagkaroon ng hindi pagkakasundo o hindi nag-away man kayo, nagtampuhan kayo, masyasya ka sa kanya kasi bigla siyang papabor sa iyo. Ganyan. Bigla siyang parang zizen. Tagalog zizen. Parang natural na pwede kayo magkabati. Ganyan. Sa nakita ko sa inyo. May mga situation na pwedeng masusolusyonan. Yung iba dito is parang doon na gusto mo na mag-quit doon sa bagay na yun. Sa iba ganun ha.
Sa iba naman is, may mga point ng buhay mo na ina-admit mo na lang na talunan ka, natalo ka, or someone. Arigatou naman si please.